Ito guys yung kanyang meter panel. Then ABS na din to. YECVT baso. Baso na yung kanyang suspension. Good morning guys. Dito po tayo ngayon para i-review itong Mio Aerox. So Aerox na SP version. Ito siya guys. Kanyang Aerox SP. So yung mga nagbago sa kanya, isa-isahin natin yung mga kanyang upgrades. So unahin natin sa looks. SP. Yan, SP. So ang unang na-upgrade sa kanya, especially yung itsura niya, aggressive style. Then mapapansin nyo yung unang nag-upgrade sa kanya ito sa looks, meron siyang ganito. Kasi yung version 2 wala siyang ganito, ang carbon. Yan, carbon style. Then ito version 3. Dito naman tayo sa kanyang meter panel. So ito yung kanyang na-upgrade sa kanya. Kung mapapansin nyo guys, version 2 nakadikit dito sa, naka-flat siya dito. Itong version 3 labas na yung kanyang meter panel. Ang ganda ng design nila dito. Tapos seat cover, yung kanyang seat cover stitch leather, binago din sa kanya. Dito din in-upgrade nila, carbon design din dito. Ito guys. Then sa mga buttons, ayan, meron na siyang mga buttons dito na controller dito sa meter panel. Ayan, meron din siyang shift mode pagka mag engine brake, kunwari downhill sa mga pababang lugar. Then meron na din tong touring mode at saka S mode. Ayan, meron siyang button din dito. So same pa din naman, equip pa din to guys ng VVA. Ayun, variable valve actuation. Kapag na-reach mo na yung maximum RPM niya, nagabigay pa siya ng extra power. Yun yung purpose nung VVA. Then ito rin guys, na-upgrade nila yung suspension. Baso. Baso na yung kanyang suspension. Then sa taillight din, ito yung kanyang design. Tapos yung fender, medyo humaba. Equip na din nga pala to ng YECVT. So itong YECVT guys, hindi na siya gumagamit ng flyball. Then same pa din naman, liquid cooled. Then doon naman guys sa kanyang kulay red, no? Then ABS na din to. Then dinagdagan din nila, in-upgrade nila yung ginawa nilang disc brake, yung panghuli na preno. So dagdag safety to guys. So dito naman tayo sa kanya meter panel. So keyless na din to guys. Dito yung kanyang susi. So pag bibili kayo guys, ito yung kasama niya, yung extrang susi. Just in case malobat yung remote mo, pwede mong ma-open yung kanyang compartment dito sa ilalim ng upuan. Dito siya guys. Doon, dito. Dito siya sa likod, sa ilalim. Yan. Ito yung kanyang susi. Then meron din tong kasamang keyless. Ito. So keyless na rin siya. So pag bibili kayo guys nito, isa lang yung kasama niyang susi na keyless, ano. Okay, ito yung kasama. So yun, iingatan nyo din yung code. Yung code kasi itong code gagamitin nyo kapag just in case mawala yung inyong susi na keyless, yun yung magiging passkey ninyo para mabuksan yung motor. So may code na din tong kasama. Huwag nyong iwawala yun or may misplace. So dito tayo sa pag-open ng motor. So ang una nyong gagawin, kailangan lagi nakalapit itong keyless remote sa motor para makapag-start. Press, makikita nyo naman yan, pag-click yan, then open, press, open, ayan.
Ito guys yung kanyang meter panel. So sana nakikita niya. Ayan, oh. Ayan. Dito yung kanyang controller. Ayan. Then kung mapapansin ninyo yung kanyang T mode at S mode. Ayan. Sports mode at saka T mode. Ayan. Dito naman yung control niya guys. Ayan. Sa likod. So dito yung kanyang controller niya guys. Oh. Ayan. Ayan. Para mas. So dito guys yung kanyang controller. Ayan. Dito. Okay. Music, navigation. Ayan, yung navigation guys, magda-download kayo ng Y-Connect, Garmin, Street Cross. Ayan. Para tapos i-connect nyo dito yan gamit yung cellphone ninyo. Ayan, music, navigation. Ayan, may makikita kayong notification. Yung nagno-notif dun sa cellphone ninyo, mag-a-appear din dito. Kunwari may tumatawag. Ayan. Weather, ayan, monitor nyo din yung weather. Settings, music. Ayan, makokontrol nyo yung music kung nagmu-music kayo habang nagda-drive. Then navigation. Ito yung pinaka-upgrade sa kanya. Importante na hindi na kayo maglalagay ng cellphone dito pagka na-navigate kayo kapag magpa-maps. Then yung home niya guys, yung back dito. Back. Ito. Yan. Back. Okay, ang natanggal din sa kanya yung kanya lock dito para malak mo yung gulong sa uli. Wala na siyang ganun. Katulad na sa NMAX. Stop and start assist. Pagka na-traffic ka, matagal automatic mamamatay yung engine mo. Then pagka gusto mo nang mag-go, twist mo lang yung throttle, mabuhay na ulit yung kanyang makina. So ito guys yung kanyang meter panel. Sa settings, pwede mong i-on off yung traction control. Ayan. Then meron siyang team screen, team 2. Try natin team 2. Ay, ito yung kanyang team 2. Ayan. Try natin yung dun sa track. Okay, ganito yung kanyang display pag track. Lagay na natin sa stock niya. Team 1. Team 1. Ayan. Try din natin yung iba. Unit. To display settings. Display settings. Meron siya auto na pwede mo siyang iset ng day. Pag naka-day, try natin sa day. White yung kanyang screen. So, try natin dun sa night. Kapag night, black yung kanyang screen. Then, pag naman naka-auto, yan, auto. Pag naka-auto siya, yun yung magiging display niya. Lilipat-lipat siya. Yan. Ng screen, magiging black or magiging white. Then, dito naman sa brightness, pwede mo siyang iset naka-maximum. Then, sa clock, yun, pwede mo na yung set. Pwede din natin iset naka-auto or pwedeng i-manual yung sa pag-set ng clock. Unit, ayan, distance, yan, monitor mo yung kilometer na biniyahe mo. Fuel consumption, temperature, siguro yung humidity ng paligid or yung motor, hindi ko sure. Then dito naman tayo guys sa kanyang pag-open ng kanyang fuel and seat compartment. Press mo lang, then lagay mo sa open, then pindutin mo yung fuel. Yan, ulit natin. Then fuel. Yun. Then sa seat naman, dito sa seat, yan, seat compartment. Okay. Meron na din siyang Y-Connect. Yun. Meron siyang Y-Connect. So, ito yung kasamang mga inclusion niya. Side mirrors, battery, tools, owner's manual, ayan. Tsaka visor. Hindi siya hydraulic, no, yung gumagano, yung unti-unti umaangat. So nakaganyan siya, nakasagad. Yan. So I think kasya dito yung full face helmet.
Ito yung ating Aerox SP. So yun lang guys, yung ating review sa Aerox SP 2025. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Salamat po.